ang isa sa napakarami kong sikreto kung bakit napakasaya at napakatahimik ng buhay ko ay dahil wala akong pake sa kung anuman ang nararamdaman o emosyon na mayroon ang mga babae na nasa paligid ko. Lalong-lalo na doon sa mga babae na nakaka-date ko o may nangyayari sa amin o sabihin na nating may romantic na relationship ako. Kasi alam mo, yung mga babae, napaka-emotional niyan. Okay? Nandyan yung minsan masaya sila tapos biglang magiging malungkot. Okay? O kaya naman minsan ay malungkot sila tapos biglang sasaya naman sila biglaan. Diba? So, paiba-iba yan. Okay? At gaya nga ng sabi ko kanina o palagi kong sinasabi dito sa video natin na mga ito, okay, ay ang mga babae ay napaka-emotional ng mga yan. So, ibig sabihin, from time to time, ang buhay nila o decision-making nila o yung mga activity nila o yung mga reaction nila ay palaging dinodomina o dinidiktahan ng nararamdaman nila. Okay? Dahil nga sila ay mga emotional na nilalang. Okay? Kaya sa lahat ng oras, yung emosyon na yan ay palaging aktibo. Okay? Paiba-iba nga lang. May positibo, minsan negatibo, minsan sabihin nating naaasar siya, minsan naman ay natutuwa siya o kaya nakakaramdam siya ng sabihin nating gusto niyang maglambing sa iyo o kaya naman minsan gusto kanyang isnabin. Okay? So, dahil paiba-iba yan, ang bagay na dapat na ginagawa mo ay instead na may pakika o pinapakailaman mo, isip ka ng isip sa kung ano man yung nararamdaman niya, ang dapat na lang na ginagawa mo ay dapat ay ini-ignore mo na lang ito. Huwag mong pansinin, okay? Huwag mong tutukan ng masyado. I-ignore mo lang. Hayaan mo lang siya na mag-emotional sa dyan. Okay? Hayaan mo lang siya na sabihin nating manlamig siya o sabihin nating hindi ka muna niya pansinin ngayon o kaya sabihin nating mag-iba yung ugali niya o kaya naman hayaan mo lang siya na maging masaya o hayaan mo lang siya na maglambing sa iyo. Okay? Pero huwag mong isipin. Okay? Huwag mong damdamin. Huwag mong seryosohin, huwag mong pagtuunan ng pansin, o kaya sabihin nating huwag mong masyadong tutukan o pagkukusan itong nangyayari sa babae na ito. Kasi karamihan sa mga lalaki, kadalasan yan, may pakialam sila o sobra ang paki nila sa kung ano ang nararamdaman ng babae. Bagay na actually, sa totoo lang, kapag ka nga tinutukan mo ito, ang magiging impact nito sa iyo, pwedeng mangyari, ay pwede itong ikasira o ikabaliw ng utak mo. Kasi nga, paiba-iba. Ang pwede pa mangyari niyan ay baka sisihin mo pa ang sarili mo kapag ka malungkot siya o kaya wala siya sa magandang mood. Okay? Bagay na actually, sa totoo lang, hindi naman most of the time ay kasalanan mo. Okay? Gaya nga na sabi ko kanina, paiba-iba lang talaga ang nararamdaman nila. Tsaka hindi mo alam, baka hindi lang maganda ang araw niya, baka hindi maganda yung mga nangyari sa kanya sa trabaho, o kaya may nangyaring hindi maganda sa buhay niya na nagresulta ng ganyang klaseng kaugalian niya o mood niya na mayroon siya habang kasama mo siya o kausap mo siya sa mga oras na ito. Kaso nga, karamihan sa mga kalalakihan ngayon, gaya ng tinuturo nga ng society nga kasi, karamihan sa kanila, sobrang paki sa nararamdaman ng babae. Kapag ka nakita yung babae na naaasar, o kaya hindi masaya, o kaya sabihin nating malungkot o hindi maganda ang mood, ang mga kalalakihan ngayon, nandiyan na kaagad para magpaka-superhero, di ba? Para iligtas yung nararamdaman ng babae. Okay? Kahit na hindi niya syota o hindi niya naman napapakinabangan yung babae, basta't nakita niyang may babaeng malungkot at lalo na kung type niya yung babae, okay? O sabihin nating gusto niyang matikman o magalaw yung babae, pasikreto man ito o hindi, okay? Maniwala kayo sa akin, yung lalaki na katulad nito ay makakaramdam at makakaramdam na para bang dapat niyang pasayahin o i-cheer up o mag-perform o dapat siyang mag-perform dito sa babae na ito.
Bagay na gaya nga na sabi ko kanina ay itinuturo kasi ng society. Ganyan tayo sa society. Okay? Na pagka may malungkot na babae, pasayahin mo, 'di ba? I-motivate mo, 'di ba? Mag-perform ka sa kanya, 'di ba? Magtawag ka ng mga tao para sabihin nating damayan natin siya sa nararamdaman niya. O kaya ikaw mismo, dadamayan mo siya sa nararamdaman niya habang ganun yung nangyayari sa kanya. Bagay na hindi maganda. Bakit hindi maganda? Simple lang. Dahil sa mga moment na iyan na ginagawa mo yan sa kanya, of course, magbumukha kang emotional tampon niya. Okay? Parang ipinapakita mo sa kanya na tuwing malungkot siya, palagi kang nandiyan para pasayahin siyang muli. Okay? Kung ano man ang nararamdaman mo, nandito ako palagi para ibigay sa iyo kung ano man yung tamang pakiramdam na dapat na mayroon ka ngayon. Okay? Kumbaga, nagiging sayaw unggoy ka tuloy. Okay? Nagiging performer ka tuloy sa kanya. Kaya kadalasan, yung mga ganitong klaseng lalaki ay kung di napupunta sa friend zone, tinitingnan ng babae bilang beta male simp niya o sabihin nating tagapagsilbi sa kanya. Kasi alam mo, sa totoo lang, kahit sinong tao ay gusto ang bagay na iyan. Kumbaga, kahit sino naman siguro sa atin, gusto natin ng may tumutulong sa atin o may nagpapaganda ng pakiramdam natin tuwing hindi maganda yung nararamdaman natin. O kaya pagka maganda yung nararamdaman natin, ang gusto natin ay may dumadamay sa atin para mas lalo pa tayo maging masaya o para samahan tayo sa mga oras na maganda yung pakiramdam natin. Kaya nga sa oras na gawin mo yan sa babae, of course, ang malaking posibilidad na pwedeng mangyari ay ang babae na ito ay maging abusera o abusuhin niya yung pagiging nice mo sa kanya dahil of course, malaki ang benepisyong makukuha niya dito sa tao na ito na willing na gawin ito sa kanya. Lalo na kung karelasyon niya itong lalaki na ito o sabihin na nating may nangyayari sa kanila. Of course, pagsasamantalahan niya talaga yung ganitong klaseng lalaki. Yung tipong ng lalaki na sabihin nating kapag ka hindi maganda yung pakiramdam niya, willing na kaagad na pasayahin siya, o kaya natataranta na kaagad kapag ka nag-i-emotional siya, okay, mga ganyang klaseng lalaki. Yan yung madalas na nagagamit ng babae pagdating sa ganitong klaseng sitwasyon. Lalong-lalo na nga kung ikaw ay karelasyon niya, okay? Dahil of course, papasok dyan yung shit test, di ba? Andyan yung time na susubukan niya talaga kung ano yung mga bagay na pwede niyang makita o pwede niyang makuha sa iyo. Kasi ang dalawang dahilan kung bakit ginagawa ito ng babae sa lalaki, lalo na sa mga lalaking karelasyon niya, ay dahil gusto niyang makita nga kung may pakialam ka ba sa kanya o may nararamdaman ka ba sa kanya o pwede ka ba niyang manipulahin o sabihin nating nakokontrol ba niya yung emosyon mo o yung decision making mo, okay? O kaya naman ang isa sa rason kung bakit niya to ginagawa ay para i-test kung gaano ka lupit o gaano ka solid yung masculine frame mo. Ibig sabihin, gusto niyang malaman kung tunay na lalaki ka ba. Ano ba yung tunay na value mo, okay? O kung ano ba talaga yung personality o kaya mong i-provide o ano ba yung mapapakinabangan niya sa iyo. Okay? Dahil sa moment na magsilbi ka sa kanya sa oras na hindi maganda yung ipinapakita niya o sabihin na nating bigla mong ginalingan o bigla kang nagbait-baitan o nagregalo o bigla kang sabihin nating nagpakita ng fear ng moment na sabihin natin o sa mga moment na sabihin natin hindi nga maganda yung ugali niya o sabihin natin hindi niya pinapakita yung gusto mong makita na ugali na dapat na ipakita niya sa iyo, of course, magkakaroon ng idea yung babae na isa kang supot na lalaki o madali kang ma-control o mamanipula. Ibig sabihin, low value ka. Okay? Hindi ka sanay na mag-handle ng babae o hindi ka pa nagkakaroon ng maraming experience sa babae o kaya takot kang mawala kaya ginagawa mo ito agad sa kanya. O sabihin na nating ginagawa mo yung bagay na magpapabuti ng pakiramdam niya sa moment na hindi maganda yung ipinapakita niya sa iyo. Isipin mo, hindi maganda yung pinapakita niya sa iyo o hindi maganda yung mood niya tapos ikaw yung magpapaganda ng mood niya sa moment na dapat nga
ang ipinapakita niya ay magandang ah, pakiramdam o vibe dahil nga ang rason kung bakit ka may babae ay para mapasaya ka nito, not the other way around. Kaya nga ano bang sabi ko sa inyo, ang bagay na ito ay isang malaking shit test, okay? Well, madalas nasadya ng mga babae yung pag-shit test nila sa ganitong klaseng sitwasyon. Pero most of the time, ginagawa nila ito subconsciously. Dahil of course, kailangan niyang i-check o malaman kung tunay na lalaki ka ba o ano ba yung tunay na value mo. Dahil of course, sasubmit siya sa iyo. Hahayaan niya na kahit paano ay magawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin sa katawan niya. At syempre, kailangan niyang makita kung talaga bang deserve mo yung respeto niya. Saka isa pa, kung karelasyon mo o may romantikong koneksyon ka dito sa babae na ito, kapag ka ipinakita mo sa kanya na concern ka o nag-aalala ka sa kanya o willing ka na maging emotional tampon niya, then gaya nga ng sabi ko kanina, ang babae na ito ay maaari mong mailagay sa para bang magkakaroon siya ng friendly na pakiramdam sa iyo. O kung tawagin ko ay friendly vibe. Tanda mo, babae mo ito, romantic ang relationship ninyo. Ang rason kung bakit kayo attracted sa isa't isa ay dahil sa romance o dahil may involvement ng may mangyayari sa inyo sa kama o sabihin na nating ex, okay? So kung magiging kaibigan ang pakiramdam niya o pangkaibigan ang magiging pakiramdam o pagtingin niya sa iyo, then of course magiging problema ito sa relasyon na mayroon kayo o maapektuhan ito yung romantiko na pakiramdam na mayroon kayo dahil nga ang ipinapakita mo sa kanya o ipinaparamdam mo sa kanya ay para bang magkaibigan lang kayo, okay? Kumbaga, ikaw na mismo ang naglalagay sa sarili mo sa friend zone sa mga moment na pumayag ka o hayaan mo ang sarili mo na maging para bang emotional tampon nga niya o yung ikaw yung makikinig sa mga drama niya o ikaw yung magpe-perform para sa kanya just to make her feel better o para lang maging maganda yung pakiramdam niya o sabihin nating dadamayan mo siya sa mga oras na malungkot siya o papatulan mo siya o sabihin nating pagsisilbihan mo siya, okay? So dun magmumukha kang parang kaibigan nga niya kasi ang gumagawa nun ay yung mga kaibigan niya, okay? Sa totoo lang, gaya nga ng sabi ko sa inyo before o dati sa ibang video ko, kapag ang babae ay o ang isang lalaki ay pumayag na maging parang kaibigan ng isang babae, yung lalaki na ito automatically ay titingnan ng isang babae na parang kaibigan niyang bading. Okay? Kaya wag na wag kang mag-cater o magsisilbi o papayag na para bang maging parang magkaibigan lang kayo ng isang babae. Okay? Wag mo siyang dadalhin sa friendly vibe. Laging romantic vibe, okay? So, kung nagdadrama siya, o nalulungkot siya, o naaasar siya, wag mo na lang siyang pansinin, okay? O kaya, kapag katapos na yung drama niya, ang gawin mo ay bigyan mo siya ng mga romantic na linya, o kaya, i-convert mo yung negative energy niya, o yung negative na drama niya, papunta sa positibong enerhiya. Okay, sabi mo, ano, tapos ka na dyan? Halika dito, tumabi ka sa akin. Di ba? Ganun din mo. Kaya, i-mouthpiece mo, di ba? I-seduce mo hanggang sa may mangyari na lang sa inyo. Dahil sa totoo lang, isa yan sa mga paborito ng babae na moment na ginagalaw mo siya. Okay? Yung kapag tumaas yung emosyon niya o nagkaroon siya ng drama o negatibong pakiramdam o masaya o sabihin natin yung halo-halong emotions, okay? Yan yung moment na mas gusto ng babae o sabihin natin oras na isa sa mga pinakagusto niya na ginagalaw siya ng lalaki o may nangyayari sa kanila ng lalaki niya. Okay? Dahil nga, sa moment na yan, buhay na buhay ang pakiramdam niya. Okay? So, wag mong papatulan at wag mong pagsisilbihan sa oras na ganyan yung ipinapakita ng babae mo sa iyo. Kasi, di ba, kaya nga may babae ay dahil para maging masaya o para ma-enjoy mo yung buhay mo o para ma-enjoy mo yung self-improvement mo, yung grind and purpose mo, o pag-abot mo doon sa tunay mong potensyal. Okay? Kumbaga,
ang silbi nitong babae na ito sa buhay mo, kaya nga siya nandyan, ay para pasayahin ka o para itama yung nararamdaman mo o yung sabihin nating yung sitwasyon mo o yung vibe mo sa moment na gagawin mo yung mga positibong activity na makakatulong sa buhay mo na posible ring sabihin nating makatulong din sa buhay niya sa future kung magiging kayo, di ba? Tapos sa moment na yan, ang sitwasyon ay yung kabaligtaran. Ang nangyayari ay siya yung malungkot na actually, sa totoo lang, gaya nga ng sabi ko sa inyo, kadalasan di naman na sinasadya na gawin ito, pero since nga ang babae ay paiba-iba ang emosyon, then of course, dadating ang time na, of course, hindi maganda yung pakiramdam niya minsan o kupal yung ugali niya, okay? O sabihin nating hindi maganda nga yung mood niya, okay? Dadating talaga sa punto na ganyan, okay? Pero nga gaya na sabi ko kanina, hindi ibig sabihin nun ay magpe-perform ka na para sa kanya o mamasahihin mo na yung nararamdaman niya. Kasi tandaan nyo, ang isa sa mga rason kung bakit ginagawa yan ng babae ay para sa validation, okay? Gusto niya na i-validate yung sarili niya o gusto niyang malaman kung ano ba yung nararamdaman mo para sa kanya, kung mahal mo ba siya talaga o may pakialam ka ba sa kung anong nararamdaman niya o kung ano yung gagawin mo kapag ganyan yung ipinakita niya o paano ka magre-react, okay na? Actually, kung paano ka magre-react na yan, ang isa pang pwedeng maging impact nito o pwedeng maging resulta o benepisyo na makukuha niya dito ay pwede rin niya malaman kung ano ba yung frame na mayroon ka. Kung masculine ka ba talaga, kung lalaki ka ba talaga, okay? Pero ang isa nga sa kadalasan na rason kung bakit niya ito ginagawa ay dahil sa validation niya. Kumbaga, gusto niya makita kung ganun ka ba patay na patay sa kanya, kung makukontrol ka ba niya, okay? Kung totoo ba yung ipinapakita mong masculine frame mo o yung pagiging alpha mo, okay? Kung high value ka ba talaga o sabihin natin, kontrolado mo ba yung emosyon mo? Mabilis ka bang madala? Okay? Tunay na lalaki ka ba? Paano mo ba tingnan ang sarili mo? Sino ba sa inyong dalawa ang tunay na leader? Sino ba sa inyong dalawa ang may bayag? Okay? Sino ba ang may control ng emosyon? Okay? Na actually nga, pagka ang naipakita mo ay yung kabaligtaran, kapag ka nag-perform ka sa kanya, o sabihin natin inamo-amo mo siya, o niregaluhan mo siya, o kaya sabihin na natin nagbait-baitan ka sa kanya, okay? Kapag nangyari yan, lalo na kung madadala ka sa emosyon mo, sa moment na pinapakita niya ay negatibo, okay? Pag nangyari ang mga bagay na iyan, itong babae na ito, ang pwede pang mangyari sa kanya ay ma-turn off siya sa iyo. O kaya lalo siyang magmanipula kasi nga ngayon, alam na niya na kontrolado niya pala yung nararamdaman mo. Kaya huwag kang tanga-tanga, okay? Kaya dapat ay wala kang pakialam sa nararamdaman niya. I-ignore mo lang, okay? May mga times pa nga, maniwala kayo sa akin, nasasadyain nga talaga ng babae na asarin ka o kaya sabihin na nating subukan yung emosyon mo sa mga moment na kung saan ay pipitikin niya yung emosyon mo para makita lang niya subconsciously o kaya sinasadya nga niya, okay? Para makita nga niya na kung ano ka ba talaga, lalaki ka ba talaga, o baka naman, emotional ka, di ba? Pagka inasar kita, baka mapipikon ka, di ba? Baka kapag sabihin nating nakipagtalo ako sa iyo, papatol ka ba? Okay, kontrolado ba talaga emosyon mo? Ganun ka ba ka-stoic? Totoo ba yung pinapakita mo sa aking imahe? Totoo ba na wala kang pakialam sa akin? Okay? Totoo ba na para kang bato na hindi magagalaw, na kapag ka dumating yung araw na ako'y nag-i-emotional, hindi mo ko sasabayan. Kapag ka ba dumating yung araw na natatakot ako, ikaw ba ay hindi magiging emotional o hindi madadala ng emosyon mo? Kumbaga, susubukan niya nga yung masculine frame mo. Okay? Alamin niya kung talagang tunay na lalaki ka ba o may bayag ka ba talaga. Okay? Kaya sa oras na maulol ka o maadik ka sa kakaisip ng nararamdaman ng babae mo, okay? Then, yan yung moment na malaki ang tsansa na sabihin natin yumuko o lumuhod o mag-perform o magsilbi ka bigla bilang slave netong babae na ito. Bagay na
of course, magpapaturn off sa babae dahil ang tunay na hinahanap niyang lalaki ay yung lalaki na may bayag, okay? Yung high value, yung tunay na leader o yung alpha. Okay? Kaya kung ako sa iyo, wag mong pakialaman o wag mong isipin yung nararamdaman ng babae mo. Okay? Natural lang na may nararamdaman siya. Galit man siya o masaya man siya, dapat lang naman na may maramdaman siya talaga sa iyo. Lalo na kung gusto ka niya, may relasyon kayo o sabihin na nating may nangyayari sa inyong dalawa, natural lang na maging ganyan siya. Sa totoo lang, dapat nga masaya ka pa na meron siyang nararamdaman, maganda man ito o hindi, negative man ito o positive, okay? Dahil sa moment nga na iyan, yan yung bagay na dapat na mayroong kayo dahil nga emotional siya. So kung wala na siyang nararamdaman sa iyo at indifferent na yung ipinapakita niya sa iyo o yung status ng feelings niya for you, okay? Then, of course, dyan sa moment na iyan, ka dapat sa totoo lang mas concerned. Pero of course, again, hindi naman concern kung mawawala ang babae. Dahil ang babae, kahit na mawala pa yan, kayang-kaya natin yung palitan. And also at the same time, kung alam mo kung anong kung alam mo kung anong tamang gawin at kaya magpakita ng strength sa kanya sa oras na hiwalayan kanya o oras na mawala ito sa iyo, then maniwala ka sa akin, babalik at babalik pa din naman yan. Dahil nga ang babae ay emotional. Tsaka isa pa, tama rin naman na nagta-time out kayo ng babae. Lalo na kapag sobra-sobra na yung emotional roller coaster na nararamdaman itong babae na ito. Kaya nga ang payo ko sa inyo, kung ginigame ninyo yung babae o you are living the alpha life na o yung high value lifestyle na, then ang bagay na dapat na ginagawa ninyo ay isang beses lang ninyo kung i-meet ang babae sa isang linggo, okay? Tapos may isang buong linggo na hindi kayo magpaparamdam sa kanya totally, okay? Sabihin nating wala siyang kahit anong mababalitaan sa iyo o hindi ka kukonek sa kanya sa loob ng isang linggo. Okay? Kumbaga, bigyan mo siya ng break. Okay? Dapat may time out din yan, yung pag-emotional roller coaster mo sa kanya. Okay? Dapat may pahinga yan. Hindi naman po pwedeng lagi ka nag-roller coaster buong buhay mo, di ba? Dapat may pahinga yan. Dapat may time out yan. Bababa rin siya minsan dyan para kumain ng hotdog, okay? Para sumubo ng itlog at sumipsip ng sago-sago, okay? Doon sa theme park. Okay? Hindi kung saan man yung iniisip ninyo. Okay? Pero may alam ako na ganyan din na lugar na nag-offer ng mga ganyang klaseng pagkain. Okay? Kung saan ang lugar na ito ay actually wala siyang sala. Okay? Kama kaagad yung makikita mo. Okay? Lugar na actually paborito ninyo. Kaya kung iiwanan ka man niya o tataliko dito sa iyo, sa totoo lang, okay lang yan. Pero mas okay kung ikaw yung biglang tatalikod sa kanya. Okay? Kaya nga isang beses lang ang date sa isang linggo, tapos may isang buong linggo sa loob ng isang buwan na hindi ka magpaparamdam sa kanya. At kung sakali man na siya yung makipaghiwalay sa iyo, then hindi lang isang linggo ito. Actually, sa totoo lang, minsan tumatagal pa ng isang buwan. O kaya naman kapag may ginawa siyang hindi maganda, pwede mo ang gawin na minsan ay isang buong buwan ka rin hindi magparamdam sa kanya. Para nang sa gayon ay mamiss ka niya o kaya mag-create ulit ng panibagong mystery o sabihin na nating at least mapahinga man lang yung emosyon niya. Kasi nga kung palagi yung tumatakbo, up and down, o positive, negative, then dadating sa punto na baka matoksikan yan o mapagod o ma-stress yung emosyon o yung nararamdaman nitong babae na ito. Okay? Kaya napaka-importante na dapat lang talaga may pahinga. Pero again, mas mabuti kung ikaw ang makikipaghiwalay sa kanya o bigla ka lang mawawala. Kumpara dun sa umalis siya kasi nabetahan na siya sa'yo dahil suyo ka ng suyo, habol ka ng habol, di ba? Perform ka ng perform, pakita ka ng pakita ng takot na, takot na dahil baka mawala siya, kasi baka hiwalayan ka niya, di ba? Kumbaga, natatakot ka na baka ma-turn off siya o hindi siya maging masaya sa iyo, kaya ngayon ay gumagawa ka ng mga bagay, okay, na magpapasaya sa kanya o pwedeng mag-entertain sa kanya para wag kang iwanan. Okay? Bagay na kapag ginawa mo ay magpapa-turn off nga sa kanya dahil nga mali na yung relationship dynamics ninyo. Okay? Kumbaga, ikaw na yung nasa posisyon ng feminine, tapos siya na inilalagay mo sa masculine dahil nga siya na yung pinagsisilbihan mo. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, o lagi kong sinasabi sa mga video ko,
ang tunay na tao na dapat na nagsisilbi sa isang relasyon ay of course yung babae dahil siya yung feminine at ikaw yung masculine. Kumbaga, siya yung siya yung babae mo Tapos ikaw yung hari niya. Siya yung tagapagsilbi mo. Dapat lang na ikaw ang pinapasaya niya. So kung may moment na hindi siya masaya at hindi niya magawa yung trabaho niya sa iyo o responsibilidad niya sa iyo, hindi ibig sabihin nun na ikaw na ngayon yung gagawa nun para sa kanya. Okay? Kumbaga, kung hindi niya yun kayang gawin, okay lang, okay? Pero wala akong pakialam sa nararamdaman mo, okay? Nalulungkot ako na ganyang klaseng tao ka, na ganyan yung buhay mo, okay? Sa isip mo lang to, huwag mo sabihin sa kanya. Pero, kumbaga, nalulungkot ako na ganyang klaseng tao ka, ganyang klaseng buhay mayroon ka, okay? Pero, wala akong pakialam sa nararamdaman mo, okay? Mas magpo-focus ako sa purpose ko, mas magpo-focus ako sa self-improvement ko, mas magpo-focus ako sa mga ambisyon ko, sa mga goal ko, sa grind ko, okay? Kumpara dyan sa nararamdaman mo. Wala akong pakialam kung masaya ka o malungkot ka o kung ano man yung nararamdaman mo dahil naiintindihan kita bilang babae, okay? Kung ipapakita mo sa akin na nawawalan ka na ng gana sa akin, then wala rin akong pakailam doon. Kasi sa totoo lang, wala rin naman akong pakailam kung mawawala ka nga. Kung magagawa mo yan, maniwala ka sa akin, yung babae, imbis na ma-turn off sa iyo, lalo pang tataas ang respeto niya sa iyo. Matter of fact, pwede pa nga siya makaramdam ng hiya dahil nga alam ng babae, kahit na subconsciously man, o sabihin nating naturuan man siya o natutunan niya ito sa paligid, okay? Alam ng babae na siya talaga dapat ang nagsisilbi sa hari niya. Okay? Kaya kung hari ang tingin niya sa iyo noon o mataas ang respeto niya sa iyo noon na nagpataas ng attraction at interest level niya sa iyo, okay? Tapos ang pinakita mo o ipinakita mo sa kanya ay yung kabaligtaran, which is yung pag-perform o pagsisilbi mo sa kanya o pagpapakita ng takot, okay? Then, yan nga yung moment na maaaring ma-turn off siya sa iyo o mawalan siya ng gana kasi nga pinapakita mo sa kanya ay mas mataas siya sa iyo. Tandaan nyo, ang babae ay hypergamous by nature. So, ibig sabihin yan, ang gusto niyang lalaki ay yung kaya niyang tingalain o yung kaya niyang luhuran o kaya niyang sambahin. Hindi yung uri ng lalaki na ang ginagawa ay yung kabaligtaran, kumbaga siya yung sinasamba. Kasi leader ang hinahanap niya, isang tunay na lalaki na may mataas siyang respeto o kaya niyang rumispeto ng mataas o yung kakahangaan niya. Hindi yung lalaki na yuyuko sa kanya. Isipin niyo, paano siya respeto o hanga sa isang lalaki na kapag hindi maganda yung pakiramdam niya o hindi maganda yung ipinapakita niya na trabaho na nga niya, okay, o responsibilidad na nga niya, pero dahil nga emotional siya, of course, hindi siya perfect. May times na magiging ganyan siya, okay, pero sa moment na yan, na ganyan na nga yung nangyayari, ang nakikita niya pa is, yung lalaki nga ang nakaload sa kanya o nakayuko sa kanya. So, wala siya mapagkukunan ng respeto sa ganyan, okay? Kaya kahit na kupal yung ugali, pag kupal, kailangan mong disiplinahin. Pero kapag hindi maganda yung pinapakita niya, hindi maganda yung mood niya, hindi siya masaya, hindi siya malambing, o sabihin nating malungkot siya, huwag mong pakailaman yung nararamdaman niya na yan. Hindi mo trabaho na baguhin yung nararamdaman niya na yon. Maniwala ka sa akin, sa game na itinuturo ko sa inyo, sa lifestyle na itinuturo ko sa inyo, as if o as is man ang alpha male lifestyle mo, maniwala kayo sa akin, yung ganyang klaseng way o itong mga bagay na itinuturo ko sa inyo ay siya na mismo ang uhubog sa nararamdaman nitong babae na ito. Matter of fact, may mga times nga na yung lungkot na nararamdaman niya o asar na nararamdaman niya sa iyo, which is yung emotional turmoil o yung drama, ay ito pa yung nakakatulong para mas lalo pa siyang ma-inlove o ma-attach o mas lalo pang tumaas ang tingin o pagtingin niya sa iyo o lalo pa siya maging emotional. Kasi nga ang babae ay emotional. Kailangan nila yung emosyon na iyan. At hindi rin nila gusto na palaging masaya lang ang nararamdaman o palaging malungkot lang ang nararamdaman nila. Dahil nga kapag ang nararamdaman ng isang babae ay iisa na, then mababato naman siya. Kaya nga, di ba, nag-cheat ito o niloloko nito yung mga boyfriend o mga mister nila. Dahil nga, which is actually kalat na kalat sa social media at sa Rafi Tulfo in action, even sa mga celebrity, di ba, nangyayari ito, okay? Na ang rason nga ay dahil nga sa pagkabato. Validated na kasi, okay? Magkakabisado niya na yung umaga paulit-ulit na kasi yung nararamdaman niya, okay? Wala nang roller coaster of emotion, okay? Wala nang paiba-ibang pakiramdam, puro na lang masaya, okay? Minsan na nga lang ako maging malungkot, minsan na nga lang ako mag-create ng drama o minsan ka na nga lang mag-create ng drama dahil
na-miss kita, tapos susuyuin mo pa ako. So, oo nga, natapos nga yung nararamdaman ko, pero nabato naman ako sa puki ng ina mo. Kaya, wag mong pansinin, wag mong isipin kung ano man yung nararamdaman ng babae mo. Lalong-lalo na kapag hindi kayo magkasama ng babae na ito. Kasi wala ka namang mapapala. Ano naman kung malaman mo kung ano ba yung rason kung bakit siya ganun? O sabihin natin ano naman kung malaman mo na malungkot siya ngayon? O ano naman kung ganyan siya ngayon? Ano mapapala mo? Hindi naman kayo magkasama. O kahit na magkasama pa kayo, dapat wala kang pakailam sa nararamdaman niya kasi ganyan lang siya talaga. Sa totoo lang, mas dapat lang na maging ganyan siya. O yan nga dapat yung gusto mo kaysa sa wala na siyang nararamdaman o wala na siyang pake sa iyo, which is actually yung sinabi ko nga kanina na indifferent na siya. Okay? So, the more na nag-emotional siya, the more na sabihin nating may nararamdaman pa siya, kahit na ano pa itong nararamdaman niya na ito, dapat chill ka lang. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Kaya nga napaka-importante na marami kang option, marami kang ibang babae, marami kang ibang pinagkakaabalahan, may hobby ka, may social life ka, may dating life ka, may grind and purpose ka, may self-improvement ka, o nakatuto ka sa pag-abot mo sa tunay mong potensyal o sa mga goal mo, may business ka, may baka mga nakakausap na tao, okay? Dahil nga sa oras na magganyan ang babae, dapat yan ini-ignore mo o hindi mo pinapansin. Kasi makaka-apekto yan sa'yo sa trabaho mo, sa relasyon ninyo, sa buhay mo, sa mga bagay na dapat mong gawin. Pwede kang mabwisit dyan, pwede kang mag-alala, pwedeng tumakbo ng tumakbo sa isip mo yan, na pwede nga magresulta, na matakot ka na baka mawala na ito sa iyo. Okay? Kaya huwag mong isipin yan. Bullshit yan. Aksaya ng oras mo yan. Wala ka rin namang magagawang maganda kung iisip-isipin mo yan at susolusyonan mo yan. Dahil sa totoo lang, ang tanging solusyon lang dyan ay magpakalalaki ka, okay? Maging bato ka, okay? I-hold mo yung masculine frame mo, okay? Magpakalalaki ka. Huwag kang mapipikon sa kanya, huwag kang maaasar, huwag kang biglang yuyuko o magpe-perform sa kanya. Basta chill ka lang, okay? Magpakalalaki ka. Pakita mo sa kanya na, na okay lang yan kung ganyan ka ngayon. Huwag mo lang ulit-ulitin dahil pagka inulit-ulit mo yan at hindi na ako masaya sa'yo, then bibitawan kita. O sabihin nating lalayo na ako, tatalikod na ako sa iyo, o mag-walk away na lang ako sa iyo. Kasi hindi rin naman pwede na hayaan mo lang siya o sabihin nating basta pabayaan mo lang siya na maging bastos sa iyo o palagi nang ganyan yung ipinapakita niya, yung hindi maganda. Okay? Kaya nga importante na may game ka o naiintindihan mo yung female nature kasi dapat alam mo kung kailan didisiplinahin o kailan i-ignore lang basta. Okay? Kasi may times na baka sinasadya niya na. And kung sinasadya niya ito at hinahayaan mo na mangyari ito palagi, then bababa pa rin ang tingin niya sa iyo doon. Okay? Kaya kapag sumusobra na o paulit-ulit niya na itong ginagawa, then panahon na para it's either kausapin mo muna siya o bigyan mo siya ng warning o kaya mag-pull back ka na. Okay? O kaya sabihin mo, alam mo, sa totoo lang, kapag ganyan ang babae sa akin, yung ganyan na ipinapakita sa akin, yung hindi ko gusto, lalo na kapag kakasama ko, yung ganyang klaseng babae, nilalayuan ko yan. May ganyang klaseng babae ako dati, ipinapakita yung kung ano ipinapakita mo rin sa akin ngayon. Ang ginawa ko doon, tinalikuran ko na lang, nilayuan ko na. Tapos di na ako nagpakita pa ulit. Kasi hindi ko gusto yung ganyang klaseng ugali ng babae. Hindi naman sa kinokontrol kita o binabago kita o hindi ko naiintindihan kung ano yung nararamdaman mo. Actually, sa totoo, naiintindihan ko nga at naawa nga ako sa'yo. Huwag mo na sabihin niya, pero sa utak mo lang yan. Pwede mo sabihin na gano'n. Pero pwede niya i-shorten. Pero ganito yung pagkakadeliver. Okay? Sabihin niya na ganyan, na naiintindihan naman kita sa nararamdaman mo. Yun nga lang, hindi naman sabi na bago kita, pero hindi ako nag-i-stay sa ganyang klase ng relationship. Hindi ko gusto yung ganyang klaseng babae. So, nasa sa'yo na yan kung babaguhin mo yan o hindi. Dahil hindi naman kita binabago. Ang gusto ko lang ay makuha ko yung gusto ko. Okay? Kaya nang bahala mag-compose. Pero sa isang maiksing linya, pwede mo sabihin sa kanya na, alam mo, pagka ganyan ng babae sa akin, nilalayuan ko yan. Kasi hindi ko gusto na ganyan ang ugali ng babae. Pero hindi kita binabago o hindi ko sinasabing baguhin mo yung pagkatao mo. Kung gusto mo maging ganyan, it's up to you. Pero ako, ayoko ng ganyang klaseng babae. Kasi hindi rin naman pwede na hindi mo didisiplinahin ang babae. Dapat lang din na ipinapakita mo sa kanya na kaya mo siyang dominahin, hindi lang sa
pag-hold ng masculine frame mo o ng emosyon mo. Kumbaga, ikaw, emotional ka, hindi mo kontrolado eh. Ako, kontrolado ko yung emosyon ko. So, doon pa lang, nadodomina mo na siya, di ba? So, maganda na hindi lang doon mo siya dinodomina, kundi pati na din sa, sabihin nating, paglilid din sa kanya. Okay? Pag may mali siya, kailangan din malaman niya ito. Pero not all the time na sisitahin mo siya ng sisitahin kapag ka nag-emotional siya. Kasi may mga times na may period siya, o kaya may problema siya, o kaya may pinagdadaanan siya, o hindi lang talaga maganda yung mood niya. So, baka naman ang dating niyan, ang OA mo naman, sa moment na may period siya, sinisita mo siya, na wag siyang maging ganon o kung ano man yung ipinapakita niya sa'yo, which is actually yung negative vibe, okay? So, dapat alam mo rin kung kailan dapat yan gawin o tamang gawin yung bagay na yan dahil imbis na, o baka dahil imbis na maging positive ang maging impact nito sa iyo o sa relasyon ninyo, ay makasama pa ito. Okay? Kumbaga, dapat alam mo kung kailan i-execute yung ganitong klaseng game at kailan papairalin yung pagiging understanding mo o yung pag-ignore mo sa kung ano man yung ipinapakita niya sa iyo. Kasi again, hindi niyo pwedeng i-tolerate ang bad behavior ng isang babae. Okay? Kapag sumusobra na at hindi na maganda masyado yung ginagawa niya, of course, dapat lang na meron itong karampatang parusa na dapat na inaano nga sa kanya, ginagantimpala sa kanya, di ba? Lumulupit tayo mag-Tagalog eh, di ba? Pero yun nga yung punto ko doon, okay? Hindi po pwede na ito-tolerate mo yun. Dapat lang din talaga na disiplinahin mo siya para makita rin niya na tunay na lalaki ka at mataas ang respeto mo sa sarili mo, okay? Kumbaga, willing ako mawala ka o ma-upset ka o sabihin nating ma-turn off ka kung pagsasabihan kita, pero hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Kung aalis ka dahil pinagsabihan kita, go ahead. Pero hindi mo pwedeng sabihin sa akin yan. At kapag ginawa mo yun sa babae, maniwala ka sa akin, lalong tataas ang tingin niya sa iyo. Kasi makikita niya na hindi ka tumatanggap ng bullshit ng babae. So, ibig sabihin, hindi lang siya yung unang babae na ginanyan mo, o ibig sabihin yan, marami kang option. It's either kaya mong kumuha ng ibang babae o marami kang ibang babae na nasa roster mo o kayang-kayang ipalit sa kanya kaagad. Kaya nga, ganyan ka mag-react o ganyan yung reaction mo. Okay? Ganyan yung ipinapakita mo sa kanya. Dahil kung wala kang other option o sabihin nating takot ka na makakuha ng iba o hindi ka ganun kakumpiyansa sa sarili mo o naniniwala ka na hindi magkakagusto yung iba sa iyo, then of course, ang maipapakita mo sa kanya is yung kabaligtaran, which is yung weakness. Okay? Kumbaga, ito-tolerate mo nga yung ugali niya o yung pangit na hindi niya ipinapakita. Okay? Pero may times hindi mo papatulan. Okay? Lalong-lalo na kapag sa phone, yung inaaway ka dahil namimiss ka niya o dahil di mo siya sinusunod o dahil nagtatampo siya dahil hindi mo siya pinagbibigyan sa mga gusto niya. Okay? Huwag mong papatulan yan dahil sa totoo lang, kapag nagaganyan siya, good nga yung emosyon na nararamdaman niya iyan dahil nga sabi ko sa inyo, ang babae dapat nakakaramdam siya ng negative at positive na emosyon. Akala nyo, ganun lang kadali ang pakikipagrelasyon o yung magkaroon ka ng babae sa buhay mo, no? Well, hindi yan ganyan, okay? Mali kayo dyan, okay? Dahil kapag nagkaroon ka ng babae sa buhay mo, maraming bullshit yan, okay? Kaya nga napaka-importante na, well, hindi naman siya talaga mahirap kung alam mo yung game at yung female nature o nakatuto ka sa buhay mo o sa grind and purpose mo o sa pag-abot mo sa tunay mong potensyal o sa self-improvement mo, okay? Hindi siya magiging ganong kahirap. Actually, madali lang din naman talaga siya. Pero ang sinasabi ko na mahirap dyan ay kapag tiningnan mo o kapag tinutukan mo yung mga bullshit ng babae, dyan ka mahihirapan, okay? Kasi nga, pinagtutuunan mo na ito ng pansin. Kaya nga, ang payo ko sa inyo ay i-ignore nyo lang, okay? Huwag nyong pansinin. Hayaan nyo lang siyang maging babae. Tapos, ikaw naman, dapat magpakalalaki ka, okay? Unahin mo yung mga importanteng bagay na dapat mong unahin. Kung mayroon ka mang dapat na binibigyan ng pake, ito ay yung income mo, yung health mo, yung buhay mo, yung lifestyle mo, yung kita mo, yung income mo kanina, di ba? Yung sabihin nating yung purpose mo, yung success mo, kumbaga, doon ka mas may pakidapat, hindi sa babae. Kasi nga kapag babae ang tinutukan mo, magiging distraction ito sa buhay mo,
bagay na magpapabagal ng growth mo o ng progreso mo dito sa buhay mo sa mundo. Tandaan ninyo, minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Napakabilis ng oras. Kung sasayangin mo ito nang dahil sa bullshit lang sa babae, then nagtatapong ka ng ginto sa mga moment na iyan. Okay? Malaki ang tsansa na hindi mo maabot yung tunay mong potensyal. Maaaring maging successful ka pa din, pero maniwala kayo sa akin, kapag inuna mo ang babae, lalo na pag sinota at pinakasalan mo ito, okay? Lalo na yung kasal na yan, okay? Pag ginawa niyo yan, babagal at babagal ang progreso mo. Makaka-apekto at makaka-apekto ito sa iyo. Lalo na kung palagi na kayong magkasama sa bahay, okay? Yung pag-live-in na yan, yung pakikipagrelasyon na yan, yung cohabitation, live-in nga, okay? O yung yung marriage lalo na, 'di ba? May validation na diyan, tapos magkasama pa kayo palagi. So, lagi mong ma-experience yung yung bullshit ng babae at lagi mo itong makikita o lagi mo itong mararamdaman kasi magkasama na kayo, okay? Kaya nga napaka-importante na wag yan ang tutukan mo, okay? Napakaraming babae sa mundo, may 4 na bilyong babae sa mundo, okay? Wag kang tumutok sa isa lang at wag mong hayaan ang sarili mo na magkaroon ng sobra-sobrang care o paki sa nararamdaman nito o estado ng pag-ibig niya sa iyo. Dapat confident ka lang, hayaan mo lang siya. Kung shoutout sa XB, di ba? Hayaan mo lang siya, o hayaan mo sila. Pero sila ay shota ng shota, pero shoutout pa rin, di ba? Hayaan mo lang sila, okay? Hayaan mo lang siya. Hayaan mo kung anong nararamdaman niya. Hayaan mo kung anong pinapakita niya. Kung mag-stay siya, good. Kung alis, okay lang din. Okay, kaya nga tinuturuan ko kayo ng ability to be alone at abundance mindset para hindi kayo ma-distract o madala ng emosyon ng babae o ng ipinapakita ng babae para nang sa gayon ay mas makatuto kayo sa grind and purpose ninyo. Tandaan nyo, inaaral natin ang lahat ng ito hindi para maging babaero kayo, kundi para maging magaling kayo sa babae at hindi nyo na muling maging problema pa ang mga babae na ito sa buhay ninyo. Dahil tandaan niyo, ang tunay na goal natin ay hindi naman yung magkaroon lang ng babae sa mundo o sabihin natin hindi naman yung maging mister o maging boyfriend lang tayo o maging best na lalaki tayo sa buhay ng babae, kundi ang goal natin ay of course walang iba kundi yung grind and purpose o yung pag-focus mo sa self-improvement mo and also walang iba kundi yung pag-abot mo sa tunay mong potensyal.